Good afternoon, everybody. Mayong hapon, mga taga-Glory Evangelical Holiness Church. Kumusta ang atong adlaw? Okay lang? Amen. Amen. Daghan kayong salamat sa Ginoo, no? Adto ta sa pagpadayon sa ato ang panimbahon karong hapuna, pinaagi sa ato ang opening prayer. And this time, it will be led by one of the members of the Deacon Board in the person of Brad Ido. Let us all stand for the opening prayer. Magampo ta. O Diyos nga labing gamanan nga naa sa langit, salamat kayo o Diyos ni nga matahom karon nga kahaponon nga diin kami Ginoo magkahiusan asab nimong balay ti gumanan sa mga kanakan Ginoo. Ug salamat kayo o Diyos nga ikaw nagagiya kanamo, nagahatag kanamo proteksyon diha sa kadalanan hangtod nga inabot mi diri nga way kakulian Ginoo. Ug salamat usab Ginoo nga kami magatugyan kanimo sa among mga kaigsuunan nga nagpadulong diri nga ikaw usab Ginoo magahatag usab proteksyon kanila Ginoo aron kami Ginoo makahiusa sa pagdaig pagsimba karon nga kahaponon Ginoo. Ug salamat kayo Dios ning kahaponon karon nga kami Ginoo makadungog na sab og malab-as nga pulong. Among itugyan kanimo Ginoo ang imong ubos nga alagad nga magadala karon sa mensahe nga yang mabatbat karon nga kapunon dili kini ingong mulabay kawang kundili magamit kini namo sa mga taga-adlaw-adlaw nining kalibutan na Ginoo. Ug bisan pa man Ginoo sa magadala sa praise and worship karon kami magatugyan kanimo Ginoo nga ikaw Ginoo maghatag ng lagkadasig nga makahatag kami mga alawiton nga makadayeg diha kanimo Ginoo. Ug salamat usab Ginoo sa matag usa karon Ginoo nga ikaw Ginoo magaabli sa tagsa-tagsa kakasing-kasing ug unahuna Ginoo nga manggidinawaton karon sa malabas nga pulong nga among madungog ron nga kapunon. Lord, among itugyan kanimo usab Ginoo sa ang magadala usab sa mga sa kabataan maestra Ginoo nga ikaw Ginoo maghatag usab kaniya kadasig kanunay sa paghimo niini Ginoo aron sa pagtrain sa mga kabataan Ginoo. Og Lord, among itugyan kining tanan kanimo Ginoo bisan pa man Ginoo sa among serbisyo karon katibuk-an Ginoo nga serbisyo Ginoo. Wa nami lain nga gitugyanan kay ikaw ang Dios nga buhi nga among gilagaran. Ug salamat kayo o Dios nga kami makatugyan kanimo nining tanan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen. Sa atong pagpadayon, why don't you say to the people near you, God's afternoon, brother, or God's afternoon, sister? Why don't you do that? So in other words, this afternoon is God's. Amen? Amen. Amen. So time to give our praises to our Lord Almighty as we are about to sing our opening song. Cindy, and let us be ready. Praise and worship team. Amen? Amen. Amen. Sun set
Yes, I am. We are really very happy to claim that we are His children. Amen? Amen. And we always look forward that in our Father's house is a mansion for you and me. Amen? Amen. Amen. So that is something to be happy about, my dear brothers and sisters in Christ. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Thank you, Father God, nga tungod sa imong pagsalbar namo Ginoo, we are free indeed. Sa tuang pagpadayon mga igsuon, akong gihangyo kamong tanan sa pag-adto sa presensya sa atong Ginoo, setting aside our struggles, our despair, our pain, our trouble, because He is in the midst right now. Please come into His presence, knowing that He is also our way maker. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Let us worship Him. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around.
worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, we fully agree, Father, that that is who you are. We worship you because of who you are. And we thank you, God, because you are our waymaker. Not only waymaker, but he is our miracle worker, promise keeper. In other words, he is our everything, my dear brothers and sisters in Christ. And that is something. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 At this point in time, Father God, we really praise you because of who you are. We thank you that you have never stopped working in our lives, even if there are times that we stop praising you, we stop worshiping you. But that is not who you are, because you are a God of love, you are a God of justice, and you are a God of everything, the maker of all creation. So as we continue our worship service this afternoon, we pray, Father, that you will be with us, enlighten our minds as we listen to the Word of God. These we all pray in the mighty, sweetest, highest name of Jesus. Amen. Amen. Pwede na ta magkapanglingkod, mga igsoon.
The next thing that we are going to do is another activity by which we will come into His presence, not through our singing, but through communicating with God, as we will be led by Pastor Bonnie in the prayer for the people. Mayong hapon mga igsoon. Samtang magadol ta sa presensya sa Dios atong andamon tong kaugalingon. Magampo ta. Amahan nga balaan sa ngalan ni Kristo Jesus. Ginoo, daghang salamat na usab nining matahom nga adlaw nga imong gitagana sa kinabuhi sa imong mga katawhan. Lord, dayag sa imong mga mata, makita nimo sa tagsa-tagsa na mo kasing-kasing kung unsay mga nakababag sa mong pagduol kanimo. Akong pag-ampo, ikaw magahinlo sa mga huna ug mga kasing-kasing samtang kami nagapadayon sa pagpangliyupok nimo ngadto sa una. Sayod kami Ginoo, ikaw andam kanunay mamati. Nag-andam kanunay sa mga tubag, sa mga kakulangon ug mga panginahanglan sa mga katawhan. Dili lamang kay kausa og kanapo kini namo masinati, kundi kadaghan kini masinati namo Ginoo. Ug moy hinungdan nga kanunay kami magasalig, magadut-dut kanimo aman kay ikaw ra ang Dios ang angayan nga modawat sa mga pagpasalamat. Lord, akong pag-ampo. Nakita nimo unsay kakulangon, unsay nagkalain-laing mga problema sa imong mga katawhan karon. Nga niya nagkatigom aron among nagsimba. Akong pag-ampo, Dios, nga sa gihapon ikaw maghatag og kasulbaran niini sa mga problema ug mga panginahanglan. Kung dunay mga balatian Ginoo nga nagsamok sa kinabuhi, akong pag-ampo. Ikaw andam sa pag-ayo imong ipabot ang imong gahom sa pagpang-ayo mga balatian. Ilabi na ni atong gipangubo, ni atong gipangsikon ug gipanghilan. Salamat nga ang uban ng imo nang giayo og niya nakatambong ning takna sa kapo. Lord, akong pag-ampo sa nga sa among mga kaigsuunan dito sa gawas, ang anak nila ni Ma'am Celia, Brad Victor Burns, si Zizer. Nakinhanglan sa Ginoo sa imong giya ug tabang protection sa matag adlaw. Ilabi sa panarbaho, panelpit sa Ginoo, ilikay sa mga nautang mga tao. Si Hana, kung pag-ampo Ginoo nga maghatag ka kanila sa mayong panglawas sa kanunay. Ikaw maghatag og dugang kusog bisan pa sa mga pamilya sa mga kadampog, mamakunsing iyang mga anak ug mga apo. Nagtuo ko Ginoo nga sila usab naglantaw sa online. Magapanalangin ka ngadto kanila Ginoo, nila ni Glenn, ni Audrey, nga madasig usab sila Ginoo. Pinagi sa mensahe nga ilang madungog gikan kang Pastor Ika. Aman akong pag-ampo sa bisan pa kang Christine nga anak ni Miming nga to sa away. Atagi sa Ginoo sa mayong panglawas kanunay ingon may iyang anak ug iyang aban. Nakita nimo o Dios unsay ilang mga plano, mga pangandoy sa kinabuhi. Lord, magapanalangin ka. Kasi usab matinud-anon nga nagapangalagad kanimo ug daghuna-una sa pagtabang sa imong mga alagad. Akong pag-ampo sa Ama. Panalangin ni usab Ginoo sila si Ellen ug si Alex. Doon na sila ibalay og yuta sa tabalong
ibaligya. Ako pagampo Ginoo nga dunay good buyer. Nga tukma gayud sa imong kabubuton nga magmalampuson ang ilang mga tinguhag mga pangandoy sa kinabuhi. Maghatag ka kanila Ginoo sa mayong panglawas. Nila ni Ellen, Samantha, Isang, Brian, o kang Brad Alex, labi na siyang pagpanarbaho Ginoo nga na kanunay naglawig sa kadagat. Kinanglan kini sa pagpaluyo sa mga pag-ampo sa kanunay Ginoo, ako nagasangpit kanimo nga maghatag og proteksyon kang Brad Alex uban sa mga kangihinan nga imong ipadala ngadto siya. Lord, akong pag-ampo usab sa matag usa nga makatawhan nimo ning tapon. Nakita nimo Ginoo sa ilang mga panginahanglan. Lord, akong pagampo nga imong ipabot ngadto kanila Ginoo ang mga tubag sa mga pagampo. Labi na nila ni Brad Aaron nga sa kanunay nagabiyahe sila Ginoo maghatag og proteksyon. Atagig may panglawas iyang pamilya iyang mga anak. Sa ilang pagpanarbaho nga malikay sa mga disgrasya. Ang tanan Ginoo nga nagmaneho nag-drive sa adlaw-adlaw, Lord, ako pag-ampo. Ikaw maghatag kanilang proteksyon. Panalangin ni ang tanan nga mamati sa imong mensahe nga pagadadon. Bisan pa sa tanan nga nagsunod sa online Ginoo, ako pag-ampo. Sila usab imong panalanginan nga sa ilang pagpamati silang paglantaw dili kini makawang diya silang kinabuhi kundi madugangan pa ilang kalig-on ug kadasig sa pagbarog sa ilang pagila ug pag-alagad kanimo. Ako pag-ampo Ginoo sa niadtong dili pa nahimong Kristohanon o nahimong magtotoo. Lord, magapanalangin ka ngadto kanila nga andam lang kasing-kasing nga musalig mudawat kanimo ingon ilang personal nga manluwas. Nakita nimo o Dios ang mga pangandoy sa kong kinabuhi diya sa pagpangalagad. Itugot Ginoo nga kining nabilin nga kinabuhi daghan pang makaila kanimo ug mga kalag nga madala diha sa imong ilang. Ilabi na sa kong mahigala mga paringke, mga igsoon ug mga pagumangtuan. Itugot o Dios nga sila makakaplag usab sama sa akong na dawat nga si Kristo Jesus nga akong mga nga gisaligan nga naghatag sa kinabuhing walay katapusan. Kini ako mga pagampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. To get on, let us make ourselves ready as we are about to listen to the Word of God, which will be shared with us by our officiating pastor, Pastor Ed Kadambog. Let's get ready with our e-Bible or the hard copy.
Salamat mga igsoon kados Ginoo. So, di ta maglangan kay ang panahon kusog kayong magdagan. No, so, tungyagi na tong gisgutan last Sunday, nagisgutan may tungod sa ang gitawag na to og kanang unsa may makuha na to kung kita magtotoo ni Ginoong Hesus. Akong giuluhan tong maong mensahe as believing for eternity. Now, taken from the book of John, ato to siyang gitun-an. Now, the God, nga kaning person nga atong gituhuan, He is the Creator, no? Christ. And then He did miracles for the purpose that people will believe that He is the Son of God. He is the Christ, He is the Son of God. And believing in Him, you will have life. Now, sa diyang naglunis na, nagunaw na kung saan mo po akong iwalin. Sunod ha. Okay. So, nagunaw na kung akong i-conclude ang atong mura man siyang evangelism karong Domingo ha. Unya, gahapon, sa diyang nag-practice me, ang atong responso nga atong pag-aawiton unya sinking sun. Bitaw daghang mga pamaagis kaluwasan nga sa katapusan sinking sun di ay. Di nimo magamit, di nimo kasaligan nga naman dili lig-on ang foundation. Busa karong hapuna ato ni siyang tapuson. No? May tungod Kristo nga maura gyud paagi sa kaluwasan. Hayop mamaminaw mo katong daan nga nakaibaw na ani. Ibutang lang gyapon ni sa inyong una-una nga naman review na lang ni para ninyo. Katong uban nga wa pa nakaibaw, try to listen and then tanawa kung say leading sa Ginoo nimo inikaw man ato tuon. Okay? Ako ni giuluhan og Jesus Christ the only way to the Father. You want to be in heaven? Jesus Christ is the only way. Wa lagi lain nga kaagian nato para gusto tang moadto sa Dios. Okay? Now, atong unahon ang mga scriptures. No? So scriptures. Ako ning gibahin ang mga kasulatan nga atong hisgutan sa tulo ka bahin. The time of Jesus, which is 30 AD, and then the early church, 33 AD, and then epistles, panahon nas mga sulat sa mga apostoles, which is 65 AD. Now, atong tanawon og naabay kausaban. Now, atong tanawon una, time of Jesus Christ, dinis Kristo naghimo sa iyang earthly ministry, unsa may iyang sulti. Okay. The book of John, gihapon, chapter 14, verse number 6. Okay, if you have your Bible there, go to the book of John, and then chapter 14, verse number 6. Matthew pa, John 14, verse number 6. Nabdaan ang nagingon si Kristo nga mubiya ko ninyo. Kaya nasayod siya nga ang iyang purpose dire para pagpakamatay dito sa cross, hulip sa atoa. Puli na to. No? He will be dying as a substitute. Gisgutan nga naay betrayer sa iyahang mga sa iyang kauban. And then mamatay gud si Ginoong Hesus alang sa atong kasalanan, and He will be resurrected in the after 3 days. Now, ingon dire sa verse number 6. Sa diyang tungod kay nakasulti naman si ana, kuhaon sa nato kadali ang istorya. No? Ang mga apostoles na trouble, nabalaka sila, oy, wa na tayo leader, asa nang tapaingon na sunod. Na verse 40, chapter 14, verse 1. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. And then ingon siya, in my Father's house are many mansions. No? Ang ubang translation is rooms. If it were not so, I would have told you
I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. No? So, ingon siya nga mag-andam kog lugar para ninyo, mga magtotoo. Kung makaandam na kog lugar, mabalik yun ko. Maum na yung gingon dire, I will come again. No? So, and receive you unto myself. Aron, where I am, there you may be also. Kauban ta kanunay. Di ba? So, ingon ana ang pangitabo. Now, sa versikulo 6, ngutanas Tomas sa versikulo 5, asa man ang agyanan Ginoo? Asa may paingon? Na verse 6, tubag si Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. No? So, now, ngayon mo pamalandungan ng versikulo 6, kani siya maoy ikaunom nga I am nga gihisgutan ni Kristo. Ikaunom ni. Kung imong tanaw ng libro sa Buhuan, there are 7 I ams of Jesus Christ in the book of John. No? Kani siya ikaunom. Na ako matagaan ng mga verses nga mahingmong inyo po ni kasulti. Nga tus uban. Now 6:48, John gyapon ingon siya, I am the bread of life. 8:12, ingon si Christ, I am the light of the world. He that follow me shall not walk in darkness. Sunod, chapter 10, verse 9, I am the door. No? Wa mag-ingon siya nga door, nga literal door, kundi passage ba? Agianan. I am the door. By me, if any man enter, no? In he shall be saved. Balik ko ragod. And siya, I am the door. By me, if any man enter, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Sunod, sa verse 11, ingon siya, I am the good shepherd. No? A good shepherd laid down his life, no? Para sa iyang mga sheep. And then chapter 11, verse 25, again, Jesus Christ, ingon upon, I am the resurrection and the life. He that believe on me, pareho gyapon consistent ang book of John in believing. He that believe on me, though he were dead, yet he shall live. Now, ang context is Lazarus, iyahang banhaw gikan sa patay. And then, 14:6, mao niya itong gisgutan karon. And then, the last I am nga giingon sa Ginoo is chapter 15, verse 1. No? Chapter 15, verse 1. I am the vine, the true vine. My Father is the husbandman. Unsay giingon dire, in order to bear fruit, we need to abide to the vine, which is Jesus Christ. No? Kung ikaw magtotoo na, and then nangandoy gyud kang mamunga ka sa imong pagkamagtotoo, all you have to do is to abide. Abide. Pabilin diha ni Kristo. Kay ningon siya, without me, you can do nothing. Okay? So, balik tas 14, verse number 6. Yun siya, I am the way. Wapod siya moingon nga, I am one of the ways. Di ba? Kaya ningon pa siya, I am one of the ways, no need nga I will be teaching here. Nga naman, daghan paagi. Basi ka lang imong paagi karon, sakto po na. Kaning among paagi, sakto po. Kaningom siya, I am one of the ways. Pero di man ingon na ang tenor sa verse. Ang verse ningon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ngubang translation. Ang dire sa King James, except by me. No? Pinaagi ra nako muabot ta sa Amahan. No? Muabot ka sa langit, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. So that's why ako nang gingulihan, the only way is Jesus Christ.
Nga naman, wa mo siya, I am one of the ways. I am the way. Siya ra gyud. Ningon siya, I am the door. I am the resurrection and the life. No? Mamatay man tinuod ta physically, pero spiritually, buhi ta diha kang Ginoong Hesukristo. Ha? So, nindot ning maong kamatuoran kung atong tanawon. Okay, laino na po na to. 33 years, 3-year ministry ni Jesus, dinis kalibutan, after that, namatay siya, ni-resurrect, ni-stay siya sa kalibutan for 40 days, naghatag instruction sa iyong mga disciples, and then misaka siya sa langit. Now, 33 AD na. Okay, gitawag na nato og sa atong theology, early church age. Sayo nga panahon sa iglesia. Wala si Kristo to sa langit. Karon early church na. No, sa ato pa maoy pagsugod sa iglesia, bata pa kayo ang church aning panahon na. Na atong tanawon. Acts chapter 4 verse 12. Tanawa di ba mao gyapon ang truth? Jesus is the only way. Chapter 4 verse number 12. Now, si Paul, o si Apostle Peter, naghatag og sermon ngadto sa Jewish Council, sa mga elders, sa mga Hudyo. And then, verse number 12, ningon siya, gihatag niya maing balita. Verse number 10, be it known unto you all, and all the people of Israel, that by the name Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified and God raised from the dead, even by him, do this man stand here before you whole. Diya man siya kanang giayo nga bakol. Ningon pasabot niya, ang Dios mo'y nag-ayo niya. Nasunod ani, ningon siya, Jesus Christ inyong gipatay, no, gi-raise up siya sa Dios. And then pinaagi kaniya nakatindog ning maong tao. Na bersikulo 12. Di ba sumpay man siya, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Di ba? Ang binisaya, wala na ilaing ngalan, no? Walay kaluwasan ni bisan kinsa ngalan kundi diha lang gyud kang Ginoong Hesukristo. No, sa atong panahon karon, nagkagubot na daghang mga Christian, nagkagubot mahitungod ngalan. No? Ngalan kuno kay Yeshua. Mauragi kuno na. No? Na tungod niya lang maong mga teaching karon nga atong madungog, akong gisuwayan jug tan-aw ang ngalan. Unsa mo makuha na to ani? Kay kana mo ningon diri nga wa lagi laing ngalan under heaven given among men whereby we must be saved. So importante yung kuno kay ngalan, ngala ba gud? Ngala ba gud kay importante ang ngalan? Ngam nagjuhinis atong ingat ani. Di ba? Pwede raman. Now, akong gisuwayan ang ngalan, be. Try to go with me kay nalingaw mapukuan ni ganihan nagtuon. Ingon siya. The word name, ang dictionary nagingon. Name, akong gitanaw sa dictionary, a word or phrase that constitute or kanang idea of form, that form the distinctive designation of a person or a thing. Diba? So mao na definition sa word name. A word or phrase that constitute the distinctive designation of a person. No, lain ni mo ngalan, di ta pareho ngalan kay ngano distinctive. Makaila ko nga si Edgar ni, kani si Hinis ni, kani si Romy ni. No? So name mao na idea sa dictionary. Niari ko sa Bible dictionary kay basig makakaplag po ko diri nga kanig yung ngalan mao'y muluwas. No? So niadto ko sa Bible dictionary, kung kini nga akong nakita, the name Jesus. No? Chapter 1 of Matthew chapter 1 verse 21. Okay, atong tangag verse. Nganong ginganlan man siya Jesus? No, Matthew chapter 1 verse number 21.
announcement pa man siguro na I think announcement ang context ano. Now, so verse number 21, pagkatao na ni Kristo din humanas announcement. Now, verse 21, and she shall bring forth a son. Announcement palagi na Thou shall call his name Jesus. Nganong gitawag man siya Jesus? Naay rason gibutang ang anghel nga gisugo sa Ginoo. For he shall save his people from their sins. No? So again, ang name, wa gyud tayo nakita nga makaluwas ang ngalan. No? Gihinganlan lang na siya Jesus tungod kay ang iyang trabahoon, iyang luwason ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. No? Sunod. Later on ato makitaan is Christus. Jesus Christ. Now, tanaw na po na to. Greek word Christus. It means anointed. The anointed one. Kana bang the one who has the oil. Di ba sa Old Testament, sa diyang nagpili sila king, pero mayroong king si Saul. Di ba ilan ang dihugan, ilang si Samuel nagdihog kang King Saul. Meaning to say, katong maong pagdihog, siya'y pinili sa Diyos. That's one, kay kita gidefine nila, one that has the oil. Mo na idea, anointed, chosen, gipili. No? O maunay meaning sa Kristus. Anointed one, and it corresponds to the Hebrew Messiah. Anointed. No? Now, ang name na Jesus, ingon dire ang Bible Dictionary, Jesus was our Lord's personal name, and Christ was His title. No? Bag-o ninyo na Kaya sa di mo ta muker gud pagkangal na Jesus Christ, pero watan isuway og pangita gyud. Na ako ning gisuwayan lang pod og tanaw-tanaw og naa bagi something in the name nga makahatag na tog kaluwasan, nga musibo sa gustos Ginoo. Ang tod karon wa pagyapon ang Kristus, it means anointed one. It corresponds to the Hebrew name Messiah, anointed. Now Jesus, our Lord, personal name niya ang Jesus. And then ang Christ was His title. Nga naman, Christ means anointed. No? Siya maoy title na niya. Sunod, ningon ang Bible Dictionary, later, Christ was early used also as a proper name, as it is by us. No? Either alone or with Jesus. So later, sa atong church history, ilang gigamit ang pong Jesus Christ. Gikuyog ang Christ na himong proper name. No? Gikuyog na. Imbis ang Kristus, mao to anointed one, chosen one, karon iyang gikuyog na ni Jesus Christ. Pero ang iyang yung original nga ngalan, yung personal name was only Jesus. Pero karon sa atong panahon, gi-appeal na ng iyang title, Christ. No? So far, wata kakita o gitawag na to paagi nga maluwas tagikan sa ngalan niya. And then, amo, nanay tubag atong tanawon kadali. Believers, are we saved by Jesus? Believers are saved by what Jesus has done, di ba? Balik ta sa daang tugon. Ang shadow sa kaluwasan is, unsa man, kung makasa ang mga tao sa una sa Israel, unsa ilang buhaton? Name ba ilang gamiton? Di ba ang may tabo, karniro man? Blameless, spotless nga sheep, mao'y ihalad sa ilang kasalanan. Mao ito'y shadow. Sa Hebrewanon, Kapitulo 10, those are shadows. So sa ato pa ang kaluwasan, shadow to. Shadow to nga kung makasa ka, maghatag ka karniro, siya mo'y patyon, puli nimo. Diba? So, gipamatud-an na sa atong Bible, sa Biblia. No? Na ay mga example. Chapter 3 of Romans, verse 24. Dool kay nila to, kay Romans 3:24. Di ba nindot man yung versikulohan, ingon, all have sinned
and come short of the glory of God. Mauna siyang 23. Basahan ninyong 24. 24 and 25, iba nindot paminahon. No? Chapter 3, 23, memorize na to ni. No? Taingan siya nga, for all have sinned, past tense. Bisad ka lang bata, nga wa pa mataw, nakasana na. No? And come short of the glory of God. And then sunod, verse 24, ringon siya, being justified freely by His grace. Now, the word justified, meaning to say, we can be declared innocent, not guilty of our sin. Mao na idea anang justified, di kayo o, gikan sa pulong kanang dikayos, which means just. Ma-declare ka nga matarong, at tubangan sa Ginoo, unsaon man, no? Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Diba? Redemption that is in Christ Jesus. Verse 25. Whom God has set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sin that are passed through the forbearance of God. So, saan ito nakitaan? No? Justified freely, gracias Ginoo, through the redemption in Christ Jesus, whom God has sent forth to be a propitiation. Takuan mo propitiation? Di ta tigamit kayo, ane. Propitiation is hilasmos. Ang Grigo nga pulong hilasmos. Kana bang an offering that satisfies. Okay? Offering nga nakatagbaw sa kasuko sa Dios. Mao na idea of propitiation. No? Pananglitan. Nakapasakit ko siguro kinsa may na bisikleta dere. Naay tagiyag bisikleta rin ni huwam ko. And then akong gibangga naguba. Guba ang tag-iya nasuko gyud kay nako. Nasuko kay nako ngano man ang iyang bisikleta nga tag 20 mil ako rang gibangga naguba. So unsaon man ako nga maulian siya. Mao na idea of propitiation. No? Nagpalit kog bag-ong nga bisikleta pareho sa iyahang sa akong naguba. Og adtong panahon na natagbaw gyud ang iyang kasuko nako. Nasabtan ko ninyo, mao na idea of propitiation, an offering that satisfy God's wrath. Sa ato pa kung nakontento na ang Diyos sa gihimo ni Kristo dito sa cross, ay ang pagpakamatay, no need nga mubayad pa ka. Nga naman, kontento na ang amahan, ang iyang kasuko, napapas na tungod kay nihatag namang kuog propitiation, an offering that satisfy. No? Nasabtan ba ang akong illustration nga ukay-ukay? Natagbaw gyud ang tagiya sa bahay, kuha na mangayo na kuglain. Nga naman, tagbaw gyud siya sa akong gihimo. No? Nga sa ato pa, kung ikaw mo dawat ni Kristo, mutuo ka kang Ginoong Hesukristo, wa na'y kinahanglan og lain pang idugang nimo. Nga naman, ang Diyos natagbaw na gyud sa gihimo ni Kristo dito sa cross. No? So, unlike sa atong mga pagtulunan nga bandunggan, nga kung mamatay ka, napakaysa, ngawa nimo ma-deal siguro aning kalibutan na, ato sa kadito sa purgatorio. Now you will suffer there para sa sala nga imong nahimo. No? Kana ra pong gagmay. Di man po na mahimos dako. Kay sumala sa ingingon nila, venial sin lang ang mabutang sa purgatorio. How about katong mga sundao ni Judas Maccabees? Nga si samtang ningadto si Judas Maccabees, iyang gitanaw ang mga kanang iyang mga sundao nganong gipatay sa Ginoo iyang mga sundao sa panahon sa gila. No? So ilang nakita nga pag ablin niya jacket diha day mga image of Jamia diha sa ilahang jacket, which is idolatry.
And then ningon si Judas Maccabee, sakto gyud ang Dios nga gipatay ni mga tawanan. Ano man, they have seen the sin of idolatry. Now question, is idolatry venial? Venial ba ng idolatry? I think that is mortal. Kung tarungon lang yun na ito pagganid ang storya, kaning mga sundawha nga ilang giingon nga tos purgatorio, na impierno na. Nga naman, mortal sin. Who will go to purgatory? It's only those people that are sinning venial sin. How will you consider idolatry? Venial? Nawalay tao mo ingon nga venial na. Ano ang giilisa nimo ang Dios ug ta kana na ang image nga di madunot, ang Dios nga di madunot, imong giilisan. So katong mga tawhana nga giingon lang nga dito sa purgatorio, straight na to dito sa impierno. Ano man, sumala sa mga pagtulunan sa definition sa ilahang pagtuo. No? Pero ang Bible ingon dre, God has sent forth a propitiation, an offering that can satisfy His wrath, and this offering was the Lord Jesus Christ. No? Why lain nagpakamatay dito sa cross, puli niyo. Lang ano man nga ang Diyos sa mga tanan, tanawa ang sa Nahitabo 26. Declare, I say this time His righteousness, that He might be the just, matarong ang Diyos, o siya po'y justifier to him which believe in Jesus. Matarong ang Diyos, o siya po'y magmatarong sa tao nga mutuo kang Ginoong Hesukristo. No? Watay ato iyahatanan sa Ginoo. Busa 27, ningon siya, where is boasting then? Asa may itong ikapasgarbo? Iyan ni tanan sa Ginoo ang tanang pamaagi. No? Busa verse 22, atras gamay. Kaya maum ka lang context. No? 21 pag yun, aron masabtan yun na to. Verse 21, but now, the righteousness of God, kinsa ning righteousness? Di ni righteousness of man. The righteousness of God, binisaya, ang pagkamatarong nga iya sa Dios, namatay kaugalingong pagkamatarong, di ba? Daghang mga tao nangita sa ilang, naghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Pero tanaw na to din, kani pagkamatarong ning nga iya sa Dios. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophet. Verse 2, 22, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ. Then kaning pagkamatarong nga iya sa Dios intended for all, and to all, and upon all them that believe. And then gibutangan pagidagsumpay ang bersikulo 4, there is no difference. Unsay diferensya? Why diferensya? Nga naman, all have sinned and come short of the glory of God. All Jews have sinned, all non-Jews nakasaputa atubangan sa Ginoo. So why diferensya? Hudiyo ug dili Hudiyo, kitang tanan nakasala. Tungod niya na ay propitiation gihatag Jesus Christ the righteous. Naabay ngalan ato. Wa man ginganlan lang siya Jesus Kristo. Kaya ang purpose, ang iyang ngalan, related sa iyang trabaho. He will save His own people. That's why gitagaan siya og name nga Jesus. No? Pero giunsa ta niya pagsiwad, pagluwas, pinaagi sa iyahang, giunsa niya paghimo ang propitiation, pinaagi sa iyang dugo. No? Remission, forgiveness of sin that are passed through the forbearance of God. Wa pa'y balaod, nakasa ang tao. Diyay balaod, nakasa ang tao. Pero forbearance sa Ginoo, pasensya lang Ginoo. Wapay balaod, diyan namang sala. Pero, wa kuno di maisip, tungod kay wa may balaod. No? Gihatagag balaod, naila na inoon nga kitang tanan, nakasa itong tanan. No? So, tungod niya na, nagpada ang Diyos sa iyahang pamaagi, which is the righteousness of God. Romans 5:9. Okay. Si Kristo mo ay propitiation, an offering that satisfy. Sunod,
chapter 5, verse number, saan yung versikulo? Versikulo 9. Ningon siya. Ato lang laktaw-laktawan kaya hindi mahurot atong panahon. 5:1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kanang gingon. Karon sanglit na matarong naman kita pinagis pagtuo, unsa man naanatay kalinaw uban sa Dios, wa nay war uban sa Dios. No, dunay kalinaw. Sunod, unsa pa naimo? Bersikulo 9. Much more than being now, karon, justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Giyon sa kapag justify sa Ginoo, it is through the blood of Jesus Christ. It is not the name. Yan naman, ang shadow sa kaluwasan in the Old Testament, always by blood. No? Nablay tingan tong mga karniro. O man to katong karnirong ilang gipanghalad, wala jud tingan. Unsa may gipangay sa Ginoo? Blood. No? Pinaagi sa dugo kay sumala sa gingos bersikulo without apart from shedding the blood, there will be no forgiveness of sin. So, ikinanglan kayo Jesus Christ. Katoy kaduha na to akong gipakita ninyo. Sunod, Ephesians 2:16. Hanapay time, okay pa. Ephesians chapter 2 verse 16. Giunsa mo ta pagpasiguli sa Ginoo ngadto sa Dios? Giunsa mo ta paggamit ni Ginoo sa Dios pagpasiguli ngadto niya? 2:16. Efeso, Romans, sunod 1 Corinthians, 2 Corinthians, sunod Galatians, Ephesians, sunod. 2 verse 16. Okay, kuhaon na ito na po ng context. Ningon si Paul, verse 14. For He is our peace. Jesus Christ, verse 13. Jesus Christ ng katapusan, subject ala. He is our peace who hath made both one. Judio ug Gentile giusa. And hath broken the middle wall of partition between us. Ningon si Paul. Paul was a Jew. He was writing to the Ephesian believers nga mga Gentile. So ningon siya, He made us both one, He hath broken down the middle wall of partition between us. Unsa may division sa Jew ug Gentile? Ang dividing wall sa Hudiyo ug sa Hintil is the law. Pero unsa nitabo? Verse 15. Having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, to make in Himself the two, Jew ug Gentile, one new man, so making peace. 16. And that He might reconcile both to God in one body by the name. Sa inyo nakita? Name. Gi-reconcile ta sa Dios gihimong usa ang Jew ug Gentile in one body, gi-reconcile ta by the cross, referring to the death of Jesus Christ. No? So wala. Naluwas balitas ngalan. Naluwas ta sa ginganlag Hesus nga nagpakamatay didto sa cross. Amen? Wala nailain nga Savior Jesus Christ lang. Okay. Now, arita sa ikatulong section. Gilang kog di ini mahuman pero at least nakuha ang ninyo. No, gitawag na to og early church. Sunod, naatay giingon nga epistles, mga sulat na sa mga apostoles. So, 1 Timothy chapter 2 verse 5, 65 AD. Gikans 30, 33, no? Sunod, arita 65 AD. Mga sulat, panahon na nis mga sulat sa mga apostoles. Hangtod na ni karon tuiga, ingani ang naitabo. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Kung sa inyong mabasahan diya. Memorize nista na, no? For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus,
Kinsa man ning Jesus Verse 6. Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. So kaning Jesus nga giingon dire nga one mediator between God and man, siya mo'y naghatag og ransom. Unsay ransom niyang pasabot? Binisaya lukat. No? Price paid to redeem. Kwarta ni bili ni nga gibayad aron maluwas ka, makuha ka, malukat ka gikan na sa maong kahimtang. So si Christ maoy atong ransom, price paid to redeem, para ikaw nga magtuto, ikaw nga mga slave dito sa sin market, kuhaon ka, gikuha ka sa Ginoo, pinagi og lukat. Again, dili ngalan, no? Siya may nahimong ransom alang sa tanan. Maingon po ning uban nga si Kristo kuno nagpakamatay para lang sa mga gipangpili. Walay ingon there ransom for all. No? Tanan gidapit ngadto kang Ginoong Hesukristo. No? So ngano man nga ato maning gi-apply sa salvation, atras gud mo gamay. Verse 4, chapter 2 verse 4. Ingon siya dire, who will gisugo ta, pray para sa tanang tao, for kings, unsab tong uban, that we may live a peaceable life. No, kana ang gingon. And then there is this is a good and acceptable in the sight of God, verse 3, our Savior. Now verse 4, who? So kani kinaduulan jud aning who, kinsa man ang God, verse 3. Di ba? Anam gina. No, this is good, kani mo ampo ta alang sa atong gobyerno, sa atong mga leaders, aron dunay godliness sa ilang pagdana to. This is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Then gisumpayas verse 4, who will have all men to be saved. Will tinguha gyud sa Dios kang tanan gyud untang tao makakabot og kaluwasan. No? And then naghatag din siya sunod og mediator. Ang paagi aron mo balik kang atos Ginoo is Jesus Christ. Siya mo'y atong ransom. No? One God, one mediator. No? Dili daghan mediator. One mediator between God and man, Jesus Christ. No? Jesus Christ, siya mo'y atong manlalaban, tigpatiliwala sa Diyos o sa tao. Ngano man si Kristo na imong may lawas, na imo siyang tao. God siya. Nagpakatao. No? Ngano man na, ay aron maka-eksperyensya siya kung sa'y lami sa tao. Diyos siya, nakahibaw po siya kung sa'y gusto sa Diyos. Qualified mediator gyud si Ginoong Hesukristo. Di ba ang abogado, kinanglan man ka makahibaw sa imong kliyente, unsay naitabo? Kinanglan po ka nakaibaw sa balaod. Unsay gidiman sa balaod. No? So, Jesus was a qualified mediator nga naman. He is the God-man. Diyos nagpakadao. Aron siya mahibaw, nagkinsa ta, o kalang tintalon ta, gitintal po siya, yet without sin. Kung kita'y tintalon, Jesus Christ, ingon nga mediator, nahibaw na siya unsa kalisod kung tintalon ta. No? Kung tintalong ta makakita tag legs ng pertitong puti kay bawon Ginoong Hesukristo nga dili sayon ug naa ka anang panahon na. Di ba? Nung murag kalingion suka murag pugdi. No? Pero say mada kita no. Makalingi gyud ta mayngon lang tag salamat Ginoo na pag mga legs nga lami. Di ba? Ngana na lang ta. Hindi man gid maabuwid. No? Ang importante, kani isingit lang, para sa mga laki, importante, walay nabilin sa imong utok. Amen? Mura bag suga, nung mo suga na to sa una, magtuon ta, si training, si piping, di ba? Ang aton, masuot to rin anong os. Di ba? So, importante, makakita ka dili maayo, no? Importante kayo nga way ano os diha sa imong utok. Nga naman, that will lead you to commit sin. Ha?
Okay? Sabtan ako ninyo ani. Now, napay time gamay na lang. Number 2, kita laging mga tao mangita lagi jud ta og mga option, di ba? Wag gyud kay laing paagi gawas ni Kristo. Now, here are some options of men to be righteous before God. Then atong tanawon og unsay isulti. Okay. Number 1, option kasagaran, law. I will follow 10 commandments aron mahimo kong right. Okay. Verses. Acts chapter 13 verse 39. Acts chapter 13 verse number 39. Wali ni San Pablo panahon sa iyang first missionary journey, ug kani ang atong mabasa. Chapter 13, first missionary journey gini niya. Verse number 39. Okay. 13 verse 39. Ah, 13. Chapter 13 kay 13 verse 39. 13 kay kana siya mao nay sending pagpadaan ni Paul og ni Timothy para sa first missionary journey. Okay? So, sa diyang nagwali na San Pablo, part ani nigingon siya dire. Okay, kuha na tong context 38 times so good. Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sin. Na verse 39. And by him all that believe, sa yun kayo, no? Believe, all that believe are justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. Nga sa ato pa, unsay dili ma-justify, dili ka mamatarong pinaagis balaod ni Moses, gi-justify, gimatarong ka pinaagis sa imong pagtuo ni Kristo. Diba, nindot kaya na? So naay dili mahimo sa law of Moses. Tungod niya na, nagpada ang Ginoo og kaluwasan, Kristo Jesus. Okay? So, kana ang atong makita, balaod. Sunod, Galatians, kaning balaod og naa pagud unta ni mahimo patang mabuhi ani, then ang pagkamatarong iya gis pinaagi go balaod. Galatians 3:21-22. Sige, alikta. Just bear with me, balhin-balhin sa inyong Bible, at least makaibaw mo asay sunod libro. Galatians chapter 3 verse number 21 and 22. Nagisdot ka po ni balaod. 3:21-22. Ngayon si Paul, is the law then against the promises of God? Ngayon siya, God forbid. Ngayon siya, for if there had been a law, saman, given which could have given life, verily righteousness should have been by the law. Diba? Kung na, binisay untan ay kung doon na pagyud untay balaod nga makahatag og kinabuhi sa tao, ang pagkamatarong sa Dios iagi gyud untag balaod. Nasabtan. Apan unsay nitabo 23? Dili 22. Unsay nitabo 22? But the scripture has concluded, conclusion na ni, sumalas kasulatan, all under sin, that the promise by faith of Christ now might be given to them that believe. Believe lang gyapon, bisag asa kang libruha, believe Jesus. No? Then naa ka, ma-justify ka, ma-declared ka not guilty of your sin. Innocent ka, tubangan sa Ginoo. Di ta gusto, ana? Mo man meaning ng justification. Suwayin yung tanaw lang, di kayo. Di ba, ang kana declared innocent, just. That is before God. No? So, sunod. Galatians 3, gyapon, verse number 11. No man, but that no man is justified by law in the sight of God. It is evident, the just shall live by faith. Now, sa akong Bible, gi-underlinean yun nako ning kanang gitawag na to, in the sight of God.
Nga naman, importante kayo na. Kaya muna paningkamot sa tao, nga mahimugid siyang tarong. Pero atubangan sa Ginoo, without Jesus Christ, di gyud ka maisip nga matarong. No? So, kana nga, kung nakita dire, it is evident in the sight of God, no man will be declared right, no, by the law. In the sight of God, dili in the sight of man, in the sight of God. Sa ato pa, in the sight of men, muhimo kag balaod, muhimo ka. Sige, di na nimo matuman tanan, pero atubangan sa tao, it seems nga matarong ka. Pero atubangan sa Dios, dili. Nga naman, usaray paagi yang gihatag aron na mahimo kang matarong, it is through the work of the Lord Jesus Christ. Kana ragay akong nakitaan, that's why ningon ko, Jesus is the only way to the Father. No? Ang uban, sinking sun. No, inigtunob nimo mabuwasot ka nga naman dili kasaligan. No? Sunod, atong taga cross reference ano matagbaw juta? Okay, Romans chapter 2 verse 20. Romans chapter 2 verse 20. Diba naano po ni? Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in His sight. Na ano po, underline nino po na ninyong in His sight. Ganiha, in the sight of God. Karon in His sight, wa gay mamatarong pinaagi pagsunod sa balaod. No? In His sight, ang dire. Dito, in the sight of God, ang gingon dito sa Galatians. Pareho romantilya na, tuwang-tuwangon tala, pareho nagmining. At tubangan sa Diyos, why tao matarungon pinaagis pagsunod sa kasuguan. Mao na option 1, law. Option 2, kita lagi mahilig maligitag pangitag paagi saon. Good works. Okay, Romans gyapon chapter 4. Kanang mga mahilig sa buhat-buhat. Aron mahimong matarong at tubangan sa Ginoo. Wa ko mag-discourage sa good works. Good works, di kinahanglan na after na matarong na ka, pinaagis pagtuo. No? Kaya sa'y magkadimao pagkabutang sa mga tinuhuan karon. No? Ingon siya dire. Now to him that work, verse 4. Now to him that work is the reward, not recon of grace, but death. Sa ato pa, kung ikaw nagtrabaho alang sa imong kaluwasan, di na maisip nga grasya. Nga naman, suhol na. Suhol na. Kaya nagtrabaho man ka, naisip na nga ang Diyos utangan nimo. Nasabtan ko? Ang Diyos utangan nimo, nga naman, nagtrabaho man ka. No? Pero, sa sunod, alang sa tao nga wa mo trabaho, pareho na to, tupuan. Okay. Verse 5. But to him that work not, but believe on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Di ba nindot? Alang sa tao nga wa magtrabaho, alang silang kaluwasan, pero nituo lang ba? Nisalig lang ba? Ang Ginoong Jesucristo, ang iyang pagtuo counted for righteousness. Di ba nindot? No? So, ang nakita, good works. Napay laing option akong nakita. Ay, Ephesians. Ano pa? Memorize to na yun. Di na lang mga to. Ephesians 2:8-10. Nasuko si Soriano, kay giputol kunos mga baptist. No? Okay, 2:8. Ato ta, aron mahibaw ang tagasan nato ni giputol. Ningon siya ang mga baptist giputol kay suko kay siya kay nganong pagtuor lagi ato. No? Okay. Chapter 2 verse number 8. For by grace are ye saved through faith. No? And not of work. Grace through faith. And that not of yourselves. It is a gift. Gift of God. Gasa ni sa Dios. Nabay gasa nga imuhang i-earn.
Sayop man ang atong style nga maingon ta paglungag doy kay iniguli na ko ikas merkado tagaan ta kagasa di na na maoy gasa. Kung maingon ka gift di na nimo trabahuan. Or else katong gift nimo reward na nimo kay giaguan naglungag ng bata. No, naglungag aron tagaan nimo suhol to siyang paglungag. Ug mayong ka gift regardless maglungag og di gift gina. No? Why bayad ng gasa? No? So it is a gift of God. Kaning salvation nga gisgutan gift sa Ginoo, not of works. Verse 9. Gituyo das Ginoo nga dili pinagis binuhatan lest anyone should boast. What will happen if we will reach heaven through our rosary? Through our penance? Unsa may nitabo ana? No? Di ba ikaw mo'y mag-glorified? May unsak believe bagyo ko nako, wa pa ko magingani, di ko malangit. Pero ang Diyos naghatag na ana, why labot binuhatan, grasya ng iyang gihatag, gasa ang kaluwasan, no? Alang natong tanan. Di ba? So grasya na, gasa, grasya. Now, grasya. Hindi na lang ni sayangon, di mo kay word meaning o grace dire. Grace, both Greek and Hebrew akong gitanaw. Kanang meaning grace. Charis. And it means favor. It means gift. Liberality sa Ginoo. Thankworthy. Diri ko na convicted aning thankworthy. Ang ayan kita mo pasalamat sa gihatag sa Dios. Kaluwasan nga gihatag sa Dios worthy of thanks gid unta. Pero naman po ko'y nadunggan mga Kristiyano. Salamat Lord sa kaluwasan nga imong gihatag na mo. Bintaha na. No? Pero worthy of thanks gud unta nga makakita ta giluwas tas Ginoo as a gift, a favor, no? A sign of His liberality, worthy of thanks. Hebrews. Ang Hebrew di ko ka mo pronounce. Lisod. Ang meaning sa Hebrew is kindness, favor. So both Greek and Hebrew language, ang grace nagpasabot og pabor. No? Ang mga theological books, favor given to undeserving person. No? Mauna ang idea og grace. Okay. Last option, katapusan na ni. Pero naapoy mga tao nga ingani. Ang ilang gusto, pagtuo, punan pagyug binuhatan, siyaro pagyud. Di ba? Pagtuo ni Kristo, punan pagyug binuhatan, siyaro di maluwas. Okay. Kita po, maingon gyud kang pagtuo ra gyud ni Ginoong Hesus, pero napaingon ta pagtuo gyud kuno binuhatan. Okay, tanaw na to. Aron mamatarong atubangan sa Ginoo, dili na mao. Human ka matarong sa Ginoo, atubangan sa Ginoo, gikinanglan gyud nga mo-work ka. Good works kinanglan. No? Romans chapter 11 verse 6. Na unsay gingon sa Ginoo alang sa nasod sa Israel? Naa may nabilin nga elected sa Ginoo. Elected sa Ginoo by grace. So niingon si Paul dire, Romans chapter 11 verse 6. Verse 6. Okay, kuha na to, 5. Even so at this present time, also there is a remnant according to the election of grace. Sa ato pa, ang Israel karon nagihapoy ni tuo ni Ginoong Hesukristo. Remnant, kakuha po remnant? Salin. Gamay ra ba? Kanang maglungag tagdaghan kayo, unya, kanang maingon masuko tawag daghan kayog sobra kaning salin manggod kasagaran gamay ra na, no? So naay remnant nga nidawat ni Ginoong Hesukristo, no? Appeal nining election of grace. Na then verse 6 ningon siya dire, and if by grace then it is no more of works, otherwise grace is no more grace, but if it be works, then it is no more grace, otherwise work will be no more work. Dato pa,
Kung grace, dili binuhatan. Kung binuhatan, dili na siya grasya. Nga sa ato pa, you cannot mix the two. Dili ma-mix ni mo ang duha. No? Grasya ang kaluwasan apart from any kind of work. No? Kaya naman, kung nang grasya, kung imong trabahoan, di na grasya. Disgrasya na na. No? Di na grasya, di na favor, kay imong manggitrabahoan. No? Ang trabaho sa dogisipon na itong grasya, di na sa natrabaho. Di na po na binuhatan. Nga naman, ang grasya is why bayad, favor nga gihatag sa Ginoo. Okay? Kanang ikatulo ka option nga gihatag nga kasagaran gyud daganan sa tao. No? Wa ko magingon nga di na ta mohimog mga binuhatan, mohimo ta, pero ayaw ibutang ang tartanilya unas kabayo. Ang atong kabayo is our faith. Human sa atong faith, works will follow. No? Ang daghan karon sa mga tinuan nagkasayop-sayop og asa ibutang ang works. Busa na gingon nga maningkamot aron makaangkon og kaluwasan. Grace, ang kaluwasan is purely grace. After nga maluwas ka pinagi og grace, atong tiwason Ephesians chapter 2 verse 10. No, saved by grace through faith, not of works, verse 9, verse 10. Verse 10, ingon siya. Unsa may gingon ni Ephesians chapter 2 verse 10. For we are the workmanship of God created in Christ Jesus unto good works which He has preordained that you should walk therein. Kana ang giingon, murag kana gyud. No? Sa ato pa gibuhata sa Dios diha ni Kristo, giluwas ka pinagigrasya, dili imong binuhatan aron maghimo kag maayong binuhatan. No? Preordained na gimbutan sa Ginoo nga human ka maluwas pinagigrasya, dili imong buhat kinahanglan ka og good works. Di ba? Good works. This is profitable to men. Good works sa tao, profitable to men. Nga naman, makakita sila Ginoo sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi may mong witness. Bisag di pa ka musulti, may tungod sa mayong balita. Ang tao mo ingon, unsa may naani mo nga wa nako. Nga naman, nakakita siya og Kristo sa imong kinabuhi. Nakakita siya naagid kalahian. No? So ingon ana unta naagyud unta tay kalahian. Mga Kristiyano naman ta, dapat mapakita gyud nato ang atong kalainan. Amen ba? No, daghang mga Christians ron wa kayo makita. No? Mo lang ingon og you are in the world, you are also of the world. Ingon si Christ, you are in the world but you are not of the world. Naamos kalibutan pero dili mo iyas kalibutan, iya mo sa Dios, taga langit mo, dili mo taga kalibutan. No? Dili ta equal rights sa mga tao nga niyas kalibutan. So kinahanglan na atay mayong binuhatan ingon nga usa ka magtotoo sa Dios. Unsa ang kaluwasan? Faith ra ni Ginoong Hesukristo, believe lang sa iyang gihimo dito sa cross ug pinaagi sa atong pagtuo na atay kinabuhing walay katapusan, gimatarong ta sa Dios ang pagkamatarong nga dili gyud mahimo sa balaod. Dili pinaagi sa atong binuhatan kundi sa Dios ra. Okay? Mamalandong tagamay palihog. Duko atong ulo palihog. Atong nasabtan nga Jesus Christ is the only way aron mahimong masave ta, maluwas ta. Dili pinaagi siyang ngalan, kundili pinaagi siyang gihimo dito sa cross nga kaluwasan. Na ang atong pangutana karon, kumusta man atong kinabuhi? Ato ano bang gidawat sa Ginoong Hesukristo? Na hinumduman ang atong word study about believing is trusting. Now involved yun na ang trusting, salig. Kinsa may mong gisaligan sa imong kaluwasan karon? Kung pananglitan nagsalig pa kasi imong kinabuhi, imong kaugalingong mahimo, ilisi na palihog. Nga naman ang Diyos naghatag nagpaagi sa kaluwasan, pinagi kang Kristo Jesus. Natingali sa mga taong luwas na.
Encourage po ta, do good works. We should walk in them. Kaya nga naman, preordain na nag-imbutan na sa Diyos nga ang tanan nga mosalig kang Kristo, giluwas, pinagis, pagtuo, maghimog itag mga maayong binuhatan. Nangayo ko sa matag usa nga mahimong tatag gamay, dakong commitment. Dili gamay lang, dakong commitment alang nining maong buluhaton. No, makakita unta mga katawhan kahayag sa itong kinabuhi, di ta mahimong kapangdulan sa uban. Kapangdulan sa mga di magtotoo, mahimo po tang kapangdulan usahay sa atong isig ka magtotoo. Palihog ato ning tagaag dako kayong concern sa atong adlaw-adlaw pagkinabuhi. Pagampo ta. Dalaygon nga mahan, nagpasalamat mi Lord nga ikaw nagsluwas na mo pinagigrasya Lord. Gift Ginoo. Salamat nga kinahanglan mag-labor aron ma-save me ato ma-declare me nga matarong atubangan nimo Ginoo. Ikaw naghatag sa pamaagi alam mahimo ming matarong atubangan sa imuhang mga pananaw. Salamat kayo kang Ginoong Hesus nga nagpakamatay dito sa cross. O pinaagi niini na reconcile mi balik nimo, nahimo mi matarong, giisip mi nimong matarong Ginoo, bisan nag-strive pa mi Ginoo to live righteously. Ang gipangayo kanimo Ginoo nga kini maong pulong nimo, mudasig unta ni sa matag usa nga niya karon, pagkinabuhing matarong, pagpaambit sa plano nimo sa kaluwasan ngadto sa uban. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga mamululuwas. Amen. Daghang salamat. Okay, sa atong response song, kani ang nakadasig nako sa paggamaan ning mong mensahe. Hello. Jesus' blood and righteousness, I dare not trust the sweetest way, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. His oath, His covenant, His blood, support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, oh blessed to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking
reach the sovereign sand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Okay. Again and again, we would like to say thank you, Pastor Ed, for the wonderful message that we have just listened. Unya na-refresh tano sa atong mga karaan nga mga leksyon sa unang panahon nga bag-o patang mga Kristohanon. Amen? Amen. So that was really a very wonderful review. Adto ta sa sunod nga bahin sa tuang tulumanon karong hapuna mga igsoon o kini susamang gihapon mo ang pagkuha sa atong mga tithes and offering as well as the benevolent funds. Now this time we are requesting very kindly Sister Ging and Liza to do the honors in getting the tithes and offering as well as the benevolent funds. Amo lang pahinumduman ang ato ang duha ka igsoon nga magpuli-puli lang tagkuha, no? Unahon nato ang tithes and offering o isunod nato ang dayong. Gihangyo usab ang atong mga kaigsuonan sa glory sa pag-andam sa inyohang mga panalangin nga atong ibalik ngadto ni Heso Kristo. Samtang magakuha ta sa atong mga halad, atong kantahon as the deer. I know many of us know this song, so please join us. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are the king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. All together. You alone are my strength, my shield. To
the offering prayer. Magkakuta, amahan nga balaan, Diyos nga langit nun nga amahan, ug makagagahom sa tanan. Salamat Ginoo sa kahaponon karon nga na kami nagasimba sa Espiritu kamatuoran Ginoo. Ako nagaampo Lord nga sa among pagpamauli karon malipayon kami Ginoo kay nabusog na pud kami sa mga espiritual nga butang. Hinaot Lord God nga mahimo kaming doers of your word, not hearers only. Karong kahapon na Ginoo ako nagampo Ginoo sa among salapianon nga bahin Ginoo nga maka tapang gini sa among bulaton sa amo ang simbahan Ginoo. I-bless mo ang nagahatag Ginoo bisan pa man sa wala Lord kay aron sa sunod makaapil na pud sila sa paghatag Ginoo. Salamat Ginoo kinintanan akong gipangayo gipasalamatan in Jesus name. Amen. Amen. Thank you, Liza, and thank you, Sister Ging. Now, the next would be the announcements that would come from Ma'am Baby. Okay, pahibalo, mga pahibalo. Tungod sa paspas sa panahon no, sunod Sunday, next Sunday is third Sunday na mao atong Lord's Supper or Lord's Table. Nya, mao gihapon after sa service atong choir practice. Nya ang mga youth, mambibi prosesa na mo youth sa loyo. Okay, o nya mao gihapon ang atong women's no. Every Friday 3 o'clock p.m. Then after sa women prayer meeting will follow. Unya, ang ato ding kanang joint prayer meeting na usab karong umaabot nga October, second Friday of October murag ko ana siya October 14, second Friday, first Friday man ang 7. Dili ang September kay ang kagakuan. Arita sa ubuhan ang September. Unya ang October ato. Imbis December to na mob og October nya. At the same month gihapon maora ba ni ang atong church anniversary. Ako kay bawg kanus adjod ni kuaning church anniversary. So mayo tingali mag-andam-andam na ta sa angay natong andamon like sa atong church anniversary kanang theme. Anaapod sa congregational meeting first Sunday of September. Naday congregational meeting sa first Sunday of September. Ya. Mao lagi na mag-andam-andam na ta para sa atong theme aron makaandam pod si Ma'am Celia sa angay nga kantahon o nya mga bata sa ilang mga special number, mga youth o women's. Also, mag-meeting man tarong first week of September, ma'am, murag hisgutan na na. Onya, natay bisita. Kana jong first time, dili na ni first timer. Si Ayan, katungwa kaila mao nay papa ni Kaykay og ni Chelsea og ni Tintin. Si Ayan to ara. Palihog yan. Nailain no. Salamat kay naa si Dodong Karang-Karang. Si Ros naa. Si Princess naa pa si Alex. Og maora man tingali. Onya sunod si Mana, ato na lang ning kuan birthday si Kate. Pahilom-hilom karong Tuesday. Og si Pastor Bonnie, sunod di sila 16 og 17. Silang duha. Unya mo report dai pod ko sa princess namo sa atong youth camp. Ang total fund jud sa mga youth niabot siya og 13,800. Unya, ang among gasto, 9,660. Unya, nana lang sila ipundo nga, 4,140. Kaning
9,660 mao na ning mga t-shirt nila 3,000 to daan tong ilang t-shirt. Yan apoy duha nga para registration nya mga pliti nila og naa sila'y lakon, naa sila'y paliton, apil na pud ning gasolina padong dito, padong uli, snacks og mineral water og diha pud sila unsa to ubang gipamalit nila. Unya nakadugang na short man lagi ang vismen, nakadugang ta og food. Kay ako malagi tuwa dito, ako'y giduol nila, nakadugang ko og 1,500. Unya, nakadugang pa jud ta og price. Oh, aside adtong nihatag pa jud mig price nga personal na mo ni Edgar. Mauna ni nabili nila 9,600. No. Total expenses 9,660. Ayaw mo kaguolyot kay naapa mo 4,140. Gusto ta sila mag-dinner ko noon ta pero di naman po ni maigo og ato ning ko anon. So daghang salamat. Daghang kayong salamat sa mga pahibalo, mga baby. For and on behalf of Praise and Worship Team, nagpasalamat mi sa maayo nga balita, no, kay we thought that the second Friday of September is October 7, by which the following day we have an event. Unya, halos anitanan apil man sa Smile Philippines. So that's good news that it's October 14. Lain nga pahibalo, after the worship service, dunay meeting very quickly ang finance committee, which is spearheaded by Mr. Victor Burns. That's why we are summoning, we are requesting Erica, Ma'am Baby, to join Mr. Victor Burns in that particular meeting. Alain na usab nga hangyo lang, no, and this is a personal request, nga naghangyo ko sa tagasimbahan, especially nga to ang mga kalalakinan, ug wa na ninyo gamita tong kahoy, palihog lang iuli kay di gyud ako kaya mag-alsa sa kahoy. So please, ug wala na gamita, no, kay gamiton pa to namo. Daghan kayong salamat. And then atong i-welcome si Sir Ayan, no, as one of our guests this afternoon, the father of Chelsea, Tin, and Kai. Ang ato nga paborito nga theme, we welcome you. Ready, sing. We welcome you, we welcome you, we welcome you. Faster. We welcome you, we welcome you, we welcome you. Faster. We welcome you, we welcome you, we welcome you. Kamao madaypon mo paspas ning mga senior citizens. Yes. And of course, we would like to say a very happy birthday to one of our colleagues here, Kay, who is turning 17. So it's more than another year you will be celebrating your debut. Huh? And of course, Pastor Bonnie, who will be celebrating his 20th birthday. And Diosa also will be celebrating her birthday. August 16, right. Happy birthday to Josa, to Kay, and to Pastor Bonnie. We will just like to remind Pastor Ed to kindly include them in our prayers. Let's all stand for the closing prayer, and after which will be the closing song. Pastor. Langit nun nga Diyos, Ginoo mong gitugyan kanimo ang imong pulong, among nadunggan karon. Wa ko kay bawas mga kasing-kasing sa matag-usa, unsa gay among relasyon nga na kanimo Ginoo. Nagsalig ko Lord nga ni Holy Spirit naghimo gyud sa iyang buluhaton, itugot nga di lang unta may magbagahe sa leading sa balaang espiritu. Nangayo sa migin mo Ginoo, ingon nga ikaw nag-bless sa imong mga katawhan sa nangaging tuig, among gipadangat kanimo si Kay, si Jusa, si Pastor Bonnie, Ginoo. Tagaan pa ang talimog dugang pang mga pagpuyo sa kalibutan, dugang opportunity nga makaalagad nimo Ginoo karong tuiga. Usab Lord, ingon nga nagsangkap ka sa tanang mga panginanglanon nila sa nangaging tuig.
Itugot Ginoo nga karong tuiga lain nilang latason, ikaw gyapon magpadayon sa imong faithfulness sa ilang kinabuhi Ginoo. Padayon kami nagampo alang sa ilahang pagtabok kaning tuiga karong 2022 Ginoo. Itugot ang tanan nimong blessing ma-enjoy nila karong tuiga. Ug samtang magbulag-bulag mi Ginoo among gitugyan kanimo ang among kinabuhi. Gitugyan na mo Ginoo ang among nakatunan karong hapuna alang sa dugang pamatuod sa uban nining maong kaluwasan nga na Ginoong Kristo Ginoo. Itugot kining tanan bisan sa among pagbulag-bulag, itugot nga ang imong kalinaw nga mulabaw sa tanan namong pagsabot among makinabuhi, mapaambit ninamo sa uban bisan pa sa among mga kasilinganan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Cindy? Always remember that all of us, we are a friend of God. We are a friend of Jesus. We are a friend of Jesus Christ. Amen? Amen. You can clap your hands should you want to. And of course, we are really inviting everybody once again to join us as we praise God through this song, Friend of God. Who am I that you are mindful of me? That you hear me When I call, when I call? and that is through prayer. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me? Come on, congregation. That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? Yes, it's true. How you love me? It's amazing. I am a friend of God. You can do this. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Come on, everybody. I am a friend of God. He calls me friend. It's really a nice feeling. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Just a little bit. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. Another one. It's amazing. I am a friend of God. Let's do this. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Just very simple. I am a friend of God. That's good. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. That is right. He calls me friend. He calls me friend. Here we go. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Let's declare it. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called
God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Let's talk to him. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. We are proud to say that we are his friends. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Some more. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. How do you call him? You friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. To God be the glory. See you next Sunday, Lord willing.